Marshall Peak, Kabanata 5837. Isang ulo at dalawang malaki. No Return Pass, ang matayog na mountain pass ay inookupahan na ng Black Ink Clan sa loob ng maraming taon. Dahil ang hukbo ng human race ay umatras, ito ay libu-libong taon na. Matapos ang napakaraming taon ng pamamahala, ang mountain pass na orihinal na kabilang sa human race ay naging pundasyon ng Black Ink Clan. Natipon ng lugar na ito ang lahat ng high-grade Black Ink Nest, hindi mabilang na mid-grade Black Ink Nests, isang malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan, at maging ang dalawang Royal Lords na kasalukuyang nagbabantay sa lugar na ito. Sa dalawang Royal Lords ng Black Ink Clan, si Mo Yu ang walang pakialam sa kahit ano. Mula nang si Mo Naye ang nag-asikaso sa mga gawain ng Black Ink Clan para sa kanya, halos lahat ng oras niya ay ginugol niya sa sarili niyang Black Ink Nest, patuloy na hinihiram ang kapangyarihan nito para palakasin ang sarili. Maraming taon na ang lumipas mula nang may lumaban sa kanya, kaya walang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Ang impormasyon tungkol sa frontline battlefield ay inilipat mula sa isang Black Ink Nest patungo sa isa pa, na natipon sa No Return Pass. Sa loob ng isang malaking bulwagan, sinusuri ni Mo Naye ang impormasyong natanggap niya mula sa harapan, at matapos makita ang pagkatalo ng human race sa iba't ibang larangan ng digmaan, sa wakas ay lumuwag ang kanyang nalulumbay na kalooban. Sa huling pagkakataon na pinamunuan niya ang isang team para patayin si Xiao Xiao at Wu Qing, tinulungan din niya ang Black Ink Giant Spirit God na makatakas. Noong una, akala niya ay madali itong gawain, ngunit sa huli, ang human race ay nagpatawag ng isang mahusay na pamatay na sandata at naglabas ng isang tunay na Giant Spirit God. Bilang resulta, hindi lamang nabigo ang kanyang misyon, ngunit maging ang dalawang 9th grade human race master ay napalaya mula sa kanilang mga hadlang. Tungkol naman sa Ink Giant Spirit God na pinaasa niya, ito ay ganap na napigilan ng tinawag ni Xiao Xiao ang Giant Spirit God. Sa tuwing naiisip niya ang bagay na ito, bahagyang kumikirot ang puso ni Mo Naye, na parang kahit anong gusto niyang gawin, hanggat kasama niya si Yang Kai, walang magandang mangyayari. Nang bumalik siya mula sa kanyang naudlot na misyon, marahas siyang pinagsabihan ni Mo Yu. Sa kabutihang palad, siya na ngayon ang Royal Lord, kaya wala talagang gagawin si Mo Yu sa kanya, ngunit sapat na ito para ma-depress siya. Sa nakalipas na ilang taon, wala siyang nagawa kundi manatiling nakabantay sa No Return Pass, na kinokontrol ang hukbo ng Black Ink Clan na lumalaban sa hukbo ng human race mula sa mga frontline at nakakuha ng magagandang resulta. Ito ay totoo lalo na para sa E5 territory. Dahil sila ay tinarget niya, ang Chiwo Army ay dumanas ng malaking pagkatalo at maraming 8th grade cultivator ang namatay. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, wala pang 100 taon, ang Chiwo Army ay mawawasak ng Black Ink Clan. Hindi niya inaasahan na magiging mataba siya sa isang kagat. Ang hukbo ng human race ay hindi madaling harapin. Kahit na walang 9th grade, marami pa ring mga master sa kanila, lalo na ang mga Divine Spirit, na lahat ay napakahirap harapin, kaya ang pagsira sa Chiwo Army ay kailangang dahan-dahan. Ang kasalukuyang sumisikat na mga bituin ng human race ay tunay na walang katapusan, ngunit hanggat mabilis na pumatay ang panig ng Black Ink Clan, ang kanilang mga pagkalugi ay mas malaki kaysa sa muling pagdadagdag. Isang araw, hindi na makakatagal ang Chiwo Army. Upang maipatupad ang diskarteng ito, hindi maliit ang mga sakripisyo ng Black Ink Clan. Sa ngayon, maging ang No Return Pass o ang frontline battlefield, wala ni isang innate territory lord na natitira. Lahat ng innate territory lords na nakatakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay gumamit ng fusion technique sa ilalim ng utos niya at ni Mo Yu para lumikha ng Pseudo-Royal Lord. Ang sakripisyo ng malaking bilang ng innate territory lords ay nagsilang ng napakalaking bilang ng kasalukuyang Pseudo-Royal Lords. Ito ang kabisera na kinailangan ng Black Ink Clan na makipaglaban sa human race. Kung hindi, sa frontline battlefield, habang ang human race ay may 9th grade master, ang Black Ink Clan ay walang Royal Lord, kaya paano nila lalabanan ang human race? Hindi pa banggitin, pagkatapos ng napakaraming taon ng akumulasyon, ang Black Ink Clan sa wakas ay magkakaroon na ng bagong Royal Lord. Noong nakaraan, ang Black Ink Clan na pumanaw sa kanilang paraan sa paglabas sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay hindi lamang nagkaroon ng innate territory lords, kundi pati na rin ng maraming ordinaryong territory lords. Ang mga innate territory lord ay hindi naging Royal Lord dahil ang kanilang potensyal ay naubos na, ngunit ang mga ordinaryong iyon ay kwalipikado pa rin. Maaga noong siya ang namamahala sa Black Ink Clan, nakapili na siya ng malaking bilang ng territory lords na may pagkakataon na maging Royal Lord mula sa buong mundo at maingat na nilinang ang mga ito sa No Return Pass. Ngayon, malapit na silang mamulaklak at mamunga.
Hanggat ang Black Ink Clan ay gumawa ng mas maraming Royal Lords, maaari nilang bawiin ang ilan sa mga disadvantages na dala ng 9th grade human race. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ng human race ay lalala lamang. Naisip ba ng human race na nanalo sila dahil lang sa pagbawi nila ng ilang great territory? Napakawalang muwang. Ibinaba ang ulat na natanggap niya mula sa mga frontline, samaan daw si Monaye sa kanyang upuan at tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa, isang maalalahanin na tingin sa kanyang mukha. Pinag-iisipan niya kung dapat ba niyang dagdagan ang bilang ng pseudo-royal lords sa E5 territory para bigyan pa ng pressure ang Chiwo Army. Ang Black Ink Clan ay mayroon na ngayong kabisera, sa No Return Pass, magkakaroon ng maraming pseudo-royal lords na hindi makayanan ang kalungkutan at darating para humingi ng laban paminsan-minsan, ngunit lahat sila ay pinipigilan ng kanya. Iniisip niyang patayin ang pinakamaraming mataas na antas ng human race hanggat maaari at pahinain ang kabuoang lakas ng human race. Upang harapin ang pseudo-royal lords, ang panig ng Chiwo Army ay madalas na may mga master ng 8th grade na handang ipagsapalaran ang kanilang buhay para lamang makapinsala sa pseudo-royal lords at pilitin silang umalis sa larangan ng digmaan. Ang ganitong sitwasyon ay isang bagay na ikinatutuwa niyang makita. Sa panig ng Black Ink Clan, gaano man karaming tao ang namatay sa antas ng Territory Lord, hindi siya makakaramdam ng anumang sakit sa puso. Hanggat napanatili ng Territory Lord at ng Pseudo-Royal Lords ang kanilang buhay, kahit na sila ay malubhang nasugatan, hindi ito mahalaga. Sa karamihan, makakabalik sila sa No Return Pass para magpahinga ng ilang taon bago gumaling. Bago niya maisip ang mga bagay-bagay, isa sa mga Territory Lords ang sumugod. Tumangala si Monaye sa kanya at kumunat ang noo. Sa pagtingin pa lang sa ekspresyon ng Territory Lord na ito, alam na niyang may nangyaring masama. Sa kabilang banda, hindi ito ginawang big deal ni Monaye. Sa larangan ng digmaan, ang sitwasyon ay patuloy na nagbabago. Bagamat ang karamihan sa impormasyon mula sa frontline battlefield ay magandang balita, mayroon pa ring ilang hindi kasya siyang aspeto. Matapos mamuno sa Black Ink Clan sa napakaraming taon, matagal na niyang nakuha ang tindig ng isang bundok na gumuho sa kanyang harapan, ang kanyang mga daliri, na tumatapik sa mesa, ay biglang tumigil nang magtanong siya. Ano ito? Sinulyapan ng Territory Lord si Monaye, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa habang hawak niya ang isang jade slip sa kanyang mga kamay. Nagpadala ng mensahe ang E5 territory, nagbago ang labanan. Nagulat ang mga mata ni Monaye. E5 territory. Ang ulat ng labanan na nabasa niya ay nagmula sa panig ng E5 territory. Ang ulat ng labanan ay nagpakita na ang sitwasyon ay medyo maganda, at ang Pseudo-Royal Lords ay naghahanda upang ipatupad ang isang plano upang harapin ang mga nakatataas ng Chiwo Army. Malaki ang posibilidad na mapatay nila ang isa sa mga army commander ng Chiwo Army. Kapag nagtagumpay sila, ang panig ng Chiwo Army ay hindi lamang mawawalan ng isang makapangyarihang veterano na 8th grade, ngunit ang Eastern Army ay mawawalan din ng kanilang pinuno, na ginagawang mas madali para sa Black Ink Clan na manghimasok sa Chiwo Army. Paano biglang nagbago ang mga bagay? Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang jade slip, ibinaon ang kanyang kamalayan dito. Sa susunod na sandali, biglang tumayo si Monaye, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala at gulat habang sumisigaw. Imposible. Kahit na tinawag ni Xiao Xiao ang World Bead at pinakawalan ang natutulog na Giant Spirit God, hindi pa rin nawawala ang katahimikan ni Monaye. Ang pangunahing dahilan ay dahil ang mga nilalaman ng ulat ng labanan ay masyadong kakaiba. Halos akala niya ay nakakakita siya ng mga bagay, kaya mabilis siyang tumingin muli at nakumpirma na siya ay tama. Ang ulat ng labanan ay nagpakita na si Yang Kai ay biglang lumitaw sa E5 territory at nakuha si Wang Yu, na sinundan ng 4 na iba pang pseudo-royal lords. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay natalo at nakaranas ng matinding casualty, kaya sila ay kasalukuyang nasa mataas na alerto. Si Yang Kai ay lumitaw sa E5 territory. Anong klaseng biro ito? Ang taong ito ay malinaw na nakulong sa loob ng Universe Furnace, kaya paano siya lilito sa E5 territory? Si Monaye ay likas na ayaw paniwalaan ito, ngunit pagkatapos na maingat na basahin ang ulat ng labanan, malinaw nitong nailarawan ang kakayahan ni Yang Kai. Ang dahilan kung bakit niya nakuha ang 5 pseudo-royal lords ay dahil sa kakaibang Great Dao River. Si Monaye ay natural na hindi estranghero sa tinatawag na Great Dao River na ito. Sa mundo ng Universe Furnace, nakipag-away siya kay Yang Kai at lubos niyang naunawaan ang kapangyarihan nitong Great Dao River. Sa labanang iyon, kung hindi isinakripisyo ni Meng Ke ang kanyang buhay para tulungan siya sa huling sandali, maaaring napatay siya ni Yang Kai sa mismong lugar. Gayunpaman,
kahit na sa tulong ni Menkei, nakahawak lang siya saglit bago tumakas at maswerteng nakaligtas. Sa buong mundo, bukod kay Yang Kai na may napakagandang river daw, hindi pa nakita ni Mo na Ye ang sino mang gumamit nito. Si Yang Kai ba talaga? Nanginig ang puso ni Mo na Ye. Ngunit paano ito magiging Yang Kai? Paano kaya magiging siya? Hindi maintindihan ni Mo na Ye. Hindi ba ang taong ito ay nakulong sa Universe Furnace? Hindi ba siya dapat maghintay hanggang sa susunod na pagbukas ng Universe Furnace para makalabas? Ilang daang taon na lang ang nakalipas, ngunit ang Universe Furnace ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbubukas. Paano siya nakatakas? Dahil sa pagkabalisa, gulong-gulo ang isip ni Mo na Ye. Ilang sandali pa ay tuluyan na siyang natahimik. Mula sa impormasyong natanggap niya mula sa ulat ng labanan, walang alinlangan na si Yang Kai ang lumitaw sa E5 territory. Tanging siya lamang ang may ganoong Great River daw, at siya lamang ang may kakayahang makuhang buhay ang 5 Pseudo-Royal Lords. Walang ibang 9th grade human race master ang makakagawa nito. Sa pag-iisip tungkol dito, tila walang tiyak na ebidensya na si Yang Kai ay nakulong sa Universe Furnace. Siya ay nagkaroon ng ganoong pag-iisip dahil noong ang Universe Furnace ay isinara, si Yang Kai, na dapat ay nagpakita kasama niya, ay talagang nawala, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas sa isang kalamidad ng walang dahilan. Higit pa rito, nakakuha din siya ng ilang impormasyon mula sa Black Ink Disciple. Mukhang natukoy din ng human race na si Yang Kai ay nakulong sa loob ng Universe Furnace, kung hindi, walang dahilan para manatiling nakatago siya sa loob ng napakaraming taon pagkatapos magsara ang Universe Furnace. Ngunit kung talagang nakulong siya o hindi sa loob ng Universe Furnace, walang makakapagsabi ng sigurado, at walang nakakita nito sa sarili nilang mga mata. Bukod dito, kahit na siya ay nakulong sa Universe Furnace, hindi na niya kailangang maghintay hanggang sa susunod na pagbukas nito bago siya makatakas. Ang taong ito ay palaging may ilang uri ng malalim na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na gawin ang mga bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Sinapo ni Mo na Ye ang kanyang noo, naramdaman ang pananakit ng ulo. Nasira agad ang good mood niya. Akala niya ay hindi na niya muling haharapin ang Heart Demon na ito, at sa loob ng daan-daang taon ay nagawa niyang tanggapin ang ilusyon na si Yang Kai ay nakulong sa Universe Furnace, ngunit nang ang ulat ng labanan na ito ay inilagay sa kanyang harapan, ang takot at pangamba sa kaibuturan ng kanyang puso ay lumundag na parang tubig. Maraming mga master ng 9th grade human race, ito man ay ang bagong na-promote o ang 2 old master, hindi siya natatakot sa kanila, ngunit pagdating sa Yang Kai na ito na paulit-ulit na nagpahirap sa kanya, natakot siya. Ang pag-iisip tungkol sa kahit ano ngayon ay walang silbi. Dahil si Yang Kai ay lumitaw sa E5 territory, malamang na ang E5 territory ay mapapahamak. Ang pagkakaroon ng personal na pakikipaglaban kay Yang Kai sa Universe Furnace, ang lakas ni Yang Kai ay isang bagay na mas naiintindihan niya kaysa sa iba. Martial Pick, Kabanata 5838. Ulat ng digmaan. Ang ulat ng labanan ay nagpakita na ang 5 Pseudo-Royal Lords, kabilang si Wong Yu, ay nahuli. Ang kanilang kapalaran. Madaling mahulaan ni Mo na Ye. Dahil dito, mabilis siyang naglabas ng utos. Magpadala ng mga utos sa E5 territory, lahat ng Pseudo-Royal Lords na magsama-sama at bantayang mabuti si Yang Kai. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon na samantalahin ang mga ito. Agad namang tinanggap ng Territory Lord ang utos at umalis. Ngunit ilang sandali pa, nagmamadali siyang bumalik, at nang makita ni Mo na Ye ang kanyang ekspresyon, naramdaman niyang may mali, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Ano ang nangyari? Ibinaba ng Territory Lord ang kanyang ulo, nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot niya ang isang jade slip at sinabi sa nanginginig na boses. Nagpadala ang E5 territory ng pangalawang ulat. Sinulyapan ni Mo na Ye ang jade slip ngunit hindi niya ito agad sinuri, dahan daw ang huminga ng malalim. Dahil ang pangalawang ulat ng labanan ay dumating ng napakabilis, hindi na kailangang mag-imbestiga. Alam din ni Mo na Ye na may nangyari sa panig ng E5 territory, at ang sitwasyon ay lubhang hindi favorable para sa Black Ink Clan. Kung hindi, walang dahilan para sa dalawang ulat ng labanan na dumating ng napakabilis. Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa kanyang naisip. Pagkatapos makaupo, kinuha ni Mo na Ye ang jade slip at binasa itong mabuti. Kahit mentally prepared siya, hindi pa rin niya maiwasang mataranta. Ayon sa nakaraang ulat ng labanan, nagpakita si Yang Kai at pinatay si Jichi, nahuli si Wong Yu kasama ang 5 Pseudo-Royal Lords. Ipinakita ng ulat ng labanan na ito na sa harap ng mga natitirang Pseudo-Royal Lords, muling nagpakita si Yang Kai na parang multo, napilit na nilalabanan ang mga pag-atake ng maraming Black Ink Clan Masters at ginamit ang Great Dao River para tanggayan ang 2 Pseudo-Royal Lord.
Bago lumitaw ang kabilang partido, walang anumang babala at wala sa mga pseudo-royal lords ang nakapansin. Sa kalahating araw lang, ang Black Ink clan ng E5 territory ay nawalan ng kabuuang 8 pseudo-royal lords. Bagamat maraming pseudo-royal lords doon, hindi pa rin nila kinaya ang ganoong pagkawala. Bilang resulta, pagkatapos na matanto ng natitirang pseudo-royal lords na hindi maganda ang sitwasyon, mabilis silang umatras mula sa E5 territory, kasama ang marami pang territory lords. Tulad ng para sa hukbo ng Black Ink clan ng E5 territory, bagaman hindi sila binanggit sa ulat ng labanan, wala itong ginawang anumang pagkakaiba. Ang pseudo-royal lord at ang malaking bilang ng territory lords ay tumakas na, bakit mananatili ang hukbo at maghihintay sa kamatayan? Siguradong natalo na sila at tumakas, at tiyak na hindi hahayaan ng human race na mawala ang minsanang pagkakataong ito. Ito ay maaaring hulaan na ito ay magiging isang todo hangarin. Kung wala ang napakaraming master ng Black Ink clan, ang hukbo ng Black Ink clan ay hindi makakagawa ng anuman sa harap ng human race. Sa upuan, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Mo Naye habang ang Jade Slip na naglalaman ng ulat ng labanan ay dinurog niya. Ang Territory Lord na nagpadala ng mensahe ay maingat na pinagmasdan ang kanyang ekspresyon at nagtanong. Sir, dapat ba nating bawiin ang hukbo mula sa E5 territory? Alam din niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda para sa Black Ink clan, kaya medyo nag-aalala siya sa sitwasyon ng hukbo. Huminga ng malalim si Mo Naye at dahan-daang umiling. Hindi natin sila maaaring bawiin. Maaaring hindi alam ng iba ang tungkol kay Yang Kai, ngunit paanong hindi niya malalaman? Ang likod ng base camp ng Black Ink clan ay mayroong territory gate, at ang kanilang orihinal na diskarte ay ang pag-atake o pag-atres. Kahit na hindi sila kalaban, maaari silang umatras sa territory gate at subukang panatilihin ang kanilang lakas. Gayunpaman, sa harap ni Yang Kai, ang ganitong uri ng pag-urong ay ganap na nabuklod. Bilang isang taong bihasa sa Space Principle, dapat ay nasil agad ni Yang Kai ang territory gate. Sa ngayon, malamang na nasangkot sa massacre ang E5 territory. Hindi niya alam kung gaano karaming Black Ink clan ang nakatakas sa pagkakataong ito, ngunit ang tanging nakapagpasaya kay Mo Naye ay ang mga pseudo-royal lords ay tumakas ng mabilis hanggat maaari nang makita nila na ang sitwasyon ay hindi mukhang maganda. Marami sa mga territory lords ang nakatakas din. Bagamat malaki ang pagkatalo, hindi man lang sila napawi sa isang iglap. Bukod dito, ang mga nakatakas ay pawang mga matataas na antas na mandirigma, na isang blessing in disguise. Gayunpaman, tiyak na hahabulin sila ni Yang Kai. Kahit na nakatakas ang pseudo-royal lords, maaaring hindi sila ligtas. Pinakalma ang sarili, iniutos ni Mo Naye. Magpadala ng mensahe para masubaybayan ng mabuti ang mga galaw ni Yang Kai. Kung mayroong anumang paggalaw, magulat ka agad. Oo, tumango ang territory lord bago tumalikod para umalis. Hindi nagtagal, isang serye ng mga mensahe ang ipinadala sa No Return Pass. Umalis si Yang Kai mula sa E5 territory at dumating sa Silver Frost territory. Lumitaw si Yang Kai sa Thunderbolt territory at natuklasan ang base ng Black Ink clan, mabilis na lumalapit. Isang mining team mula sa Candle Dragon territory ang nawalan ng kontak sa kanila at pinaghihinala ang pinatay ni Yang Kai. Habang nakalap ang impormasyon sa mga kamay ni Mo Naye, tinitigan niya ang universe chart sa kanyang harapan at ginamit ang kanyang isip upang ibalangkas ang kamakailang mga galaw ni Yang Kai, mabilis na tinutukoy ang kanyang tunay na layunin. Ang No Return Pass. Papunta na siya dito, dumiretso siya sa No Return Pass. Biglang lumubog ang mukha ni Mo Naye. Ang sitwasyong ito ay hindi isang bagay na hindi niya inaasahan. Noong katatapos lang ni Yang Kai sa 8th grade, madalas siyang pumupunta sa No Return Pass para pukawin ang gulo. Masasabing siya ang epitome ng isang matapang at bihasang cultivator. Ngayong nakalusot na ang taong ito sa 9th grade, malamang na hindi na niya inilagay ang Black Ink clan sa kanyang mga mata. Maya-maya, darating siya sa No Return Pass. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Mo Naye na ang taong ito ay sabik na pumunta rito. Matapos magbigay ng tulong sa Chiwo Army, dumiretso siya sa No Return Pass. Ayon sa impormasyon mula sa iba't ibang Great Territory, hindi siya nakagawa ng anumang pagkaantala sa daan at maginhawang pinutol lamang ang ilan sa mga puwersa ng Black Ink clan na nakatagpo niya sa daan. Napakatapang ng lalaking ito. Habang si Mo Naye ay lihim na nabigla, nakaramdam din siya ng mahinang pakiramdam ng pag-asa. Ang pagmamataas ni Yang Kai ay nagbigay ng kaunting pagkakataon sa Black Ink clan. Pagdating niya sa No Return Pass, kailangan niyang dumaan sa Territory Gate. Madali siyang tambangan ng Black Ink clan sa Territory Gate, at hanggat ipinakita niya ang kanyang sarili, mahuhuli siya ng mga ito nang hindi nagbabantay.
Kung tipunin niya ang lahat ng high-level na puwersa sa Northern Pass sa Territory Gate, hindi imposibleng mahuli siya. Ang Black Ink Clan ay nagplano nito noon pa man, na iset up ang 4 gates at 8 palaces array sa Territory Gate ng maaga upang i-seal ang Void. Sa huli, si Yang Kai ay hindi lumitaw mula sa Territory Gate ngunit sa halip ay gumamit ng ilang hindi kilalang paraan upang lumitaw mula sa direksyon ng Black Ink Battlefield. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Noong si Yang Kai ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, siya ay kumilos ng maingat, ngunit ngayon na siya ay isang 9th grade, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, kaya malamang na siya ay naging medyo mayabang. Bukod dito, kung ihahambing sa kanyang ruta, tiyak na papasok siya sa no-return pass mula sa Territory Gate, na nagbigay ng pagkakataon sa Black Ink Clan. Sa pag-iisip, mabilis na pinuntahan ni Mo na si Mo Yu, na naglilinang sa pag-iisa, at nagulat sa kanya tungkol kay Yang Kai. Nang marinig niya na si Yang Kai ay nagpakita at pumatay ng ilang pseudo-royal lords, at na ang hukbo ng Black Ink Clan sa panig ng E5 territory ay natalo, hindi napigilan ni Mo Yu na makaramdam ng pagkagulat, galit, at pagkabalisa. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga nasawi ang hukbo ng Black Ink Clan, ngunit ang bilang ng mga pseudo-royal lords na nawala sa kanila ay hindi maliit at ito ay nabawasan. Ang mga innate territory lords na nakatakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay lahat ay na-transform sa pseudo-royal lords, kaya hindi na madagdagan ng Black Ink Clan ang bilang ng pseudo-royal lords. Sa daan-daang taon, walang balita tungkol kay Yang Kai, kaya naisip ni Mo Yu na hindi na niya ito makikitang muli. Sino ang mag-aakala na ang hitsura ni Yang Kai ay magdudulot ng napakalaking pagkawala sa Black Ink Clan? Ang lahat ay tulad ng sinabi ni Mo na noon. Kung si Yang Kai ay hindi sumulong sa 9th grade, kung gayon, ngunit kung gagawin niya, siya ang magiging pinakamalaking kaaway ng Black Ink Clan. Gayunpaman, pagkatapos ipaliwanag ni Mo na ang kanyang plano, nakakita ng pagkakataon si Mo Yu at natural na pumayag. Sa loob ng ilang sandali, sa no-return pass, kasama sina Mo na at Mo Yu, marami sa mga pseudo-royal lords ang lumitaw din at inayos ang kanilang mga sarili sa labas ng Territory Gate. Habang ang panig na ito ay abala sa pag-aayos ng mga bitag, si Yang Kai ay dahan-daang lumilipat. Sa iba't ibang teritoryo na kanyang nadaanan, lahat sila ay natatakpan ng itim na tinte na aura, na tila walang buhay. Alam niyang hindi niya may tatago ang paglalakbay na ito mula sa Black Ink Clan, ngunit hindi niya planong itago ang sarili, kung hindi, hanggat ginamit niya ang natal divine ability ng Thunder Shadow, hindi siya mahahanap ng Black Ink Clan. Sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta sa no-return pass para sirain ang kalituhan, kundi para ibalik ang ilang bagay. Matapos tumawid sa isang great territory pagkatapos ng isa pa, maginhawang pinutol ni Yang Kai ang ilan sa mga base ng Black Ink Clan na kanyang nakatagpo. Makalipas ang mahigit isang buwan, lumabas si Yang Kai sa Shattering Heaven Territory Gate at pumasok sa Spatial Territory. Ito ay isang malawak at walang laman na great territory na palaging itinuturing na isang mahalagang estratehikong lokasyon ng human race. Matagal nang inihanda ang matatalinong sage ng human race para sa pagbagsak ng no-return pass. Kapag nalagpasan ang Northern Pass, ang Spatial Territory ay magiging bagong larangan ng digmaan sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan. Noong nakaraan, inatake ng hukbo ng human race ang lumulusob na Black Ink Clan dito, at kapansin-pansin ang mga resulta. Kung hindi dahil sa panghihimasok ng Black Ink Giant Spirit God, na nakalusot sa hadlang sa pagitan ng Spatial Territory at Wind Mist Territory, hindi sana madaling lusubin ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo. Noong nakaraan, inilibing ng larangan ng digmaan ang mga bangkay ng hindi mabilang na mga sundalo ng dalawang lahi, pati na rin ang maraming 9th grade at maging ang mga Royal Lords. Ito ang mga libingan ng mga tunay na master. Sa sandaling pumasok si Yang Kai sa Spatial Territory, napansin niya ang nakakatakot na shockwaves ng labanan na umaagos mula sa kailaliman ng kawalan. Ang ganitong uri ng shockwave ay hindi masyadong madalas, ngunit sa bawat pagkakataon, parang isang malakas na puso ang marahas na tibok, at ang mga panginginig ay kitang-kita. Habang itinoon niya ang kanyang tingin, nakita niya ang 4 na malalaking figure na naglalaban sa kailaliman ng kawalan, dahilan upang gumuho ang paligid at maging hindi matatag. Ang labanan sa pagitan ng Giant Spirit God at ng Black Ink Giant Spirit God ay hindi partikular na kahanga-hanga, at wala rin itong anumang espesyal na secret technique. Ang dalawang panig ay nag-away na parang mga hooligan, nagpapalitan ng suntok at suntok. Gayunpaman, dahil nahawakan ng magkabilang panig ang kapangyarihang wasakin ang mundo, ang resulta ng gayong simpleng labanan ay lubhang nakakatakot. Hindi nakakagulat na sinabi ni Jinglan na ang labanan sa Spatial Territory ay naging sanhi ng malaking pagkawala ng Black Ink Clan.
Kung ang hukbo ng Black Ink Clan sa No Return Pass ay gustong pumunta sa mga frontline, kailangan nilang dumaan sa Special Territory, at sa ilalim ng marahas na shockwave, ang ilan sa mas mahinang Black Ink Clan ay hindi makatiis. Ito maliban kung sila ay escort ng makapangyarihang mga masters. Ito ay medyo isang kaaya-ayang sorpresa. Noong iniwan niya ang World Bid for Smiles, ginawa lang niya ito para protektahan siya mula sa Black Ink Clan, ngunit hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng ganoong kasayang sitwasyon para sa human race. Sa sandaling ito, ang apat na Giant Spirit God ay nahahati sa dalawang larangan ng digmaan. Nakita ni Yang Kai ang kalbong Ada at pinutol ng Crucier. Para sa dalawang Black Ink Giant Spirit God, nakilala sila ni Yang Kai saglit. Ang nakikipaglaban kay Ada ay dapat na siyang nagising mula sa Ancient Battlefield, habang ang nakikipaglaban kay Aer ay dapat na siyang nagising mula sa Divine Spirit Ancestral Land. Ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ay hindi nagiba, ngunit kung titingnang mabuti ng isa, makikita nila ang ilang pagkakaiba. Sa katunayan, ang Black Ink Clan ay orihinal na may ikatlong Black Ink Giant Spirit God na nakatakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ngunit binomba ito ng pinagsamang puwersa ng maraming human race masters sa No Return Pass at napatay sa huling pagkakataon. Labanan. Kung hindi, ang panig ng Black Ink Clan ay magkakaroon ng isa pang Black Ink Giant Spirit God na masama para sa human race. Martial Pick, Kabanata 5839. Paano ito? Ang labanan sa pagitan ng Giant Spirit Gods ay naging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo nang sa wakas ay nagawang pigilan ni Yang Kai ang kanyang pagnanais na makialam. Nagkaroon pa rin siya ng kaunting kamalayan sa sarili. Bagamat nakalusot na siya sa 9th grade at ang kanyang personal na lakas ay umabot na sa tugatog ng martial Dao, sa harap ng isang napakalaking tulad ng Giant Spirit God, hindi pa rin ito sapat. Kung siya ay padalos-dalos na makialam, siya ay mapupunta lamang sa isang kahabag-habag na kalagayan. Ano pa, kung tama siya, ang entablado para sa kanyang pagtatanghal ay dapat na nakaset up sa No Return Pass. Dahil dito, nagpa siya si Yang Kai na huwag makialam sa labanan sa pagitan ng apat na Giant Spirit God na ito pansamantala. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay, tinakpan ni Yang Kai ang kanyang bibig at sumigaw. Ada, Aer, galingan nyo. Ang kanyang boses ay umalangaw na parang dagandong ng isang dragon, na kumakalat sa lahat ng direksyon. Si Ada, na nakikipaglaban sa isang makapangyarihang kalaban, ay hindi napigil ang lumingon sa direksyon ng tunog, ngunit natigilan siya sa suntok ng kanyang kalaban at nasuray-suray. Galit na galit, nagpakatatag si Ada at Yumoko, hinawakan ang kalaban sa baywang at ibinaon ang siko sa tuhod, dahilan para matamba ito sa lupa. Pagkatapos ay inilagay niya ang Black Ink Giant Spirit God at pinaulanan ang kanyang mga kamao, bawat hampas ay parang kulog, na naging sanhi ng pagkibot ng mga talukap ng mata ni Yang Kai. Pinakamabuting huwag istorbohin sila. Binawi ang kanyang aura, nagmamadali siyang pumunta sa Territory Gate na humahantong sa No Return Pass. Ang Territory Gate ay binabantayan ng mga master ng Black Ink Clan sa buong taon. Sa isang banda, kinokontrol nila ang Territory Gate mismo, ngunit sa kabilang banda, pinangangasiwaan din nila ang mga labanan sa pagitan ng Giant Spirit Gods. Nang marinig nila ang boses ni Yang Kai, agad silang tumalikod at nagmamadaling bumalik sa Territory Gate. Hindi nagtagal, ang balita ng paglitaw ni Yang Kai sa Spatial Territory ay iniulat kina Mo Na Ye at Mo Yu. Ang dalawang Royal Lords ay nagkatinginan sa isa't isa na may time na ekspresyon. Dumating talaga ang lalaking ito. Bagamat siya ay lumaki mula sa 8th grade hanggang sa 9th grade, kung talagang maglakas loob siyang magpakita mula sa Territory Gate sa pagkakataong ito, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong mahuli siya. Ang mga kaayusan para sa pakikitungo kay Yang Kai ay naayos na. Sa sandaling ito, nag-utos si Mo Na Ye at nagsimulang kumilos ang maraming master ng Black Ink Clan. Pagkatapos tumawid sa Spatial Territory, dumating si Yang Kai sa Territory Gate na humahantong sa No Return Pass. Saglit na tumangala, pumasok siya sa loob ng walang tigil. Sa susunod na sandali, ang Space Principal ay bumalat sa kanyang katawan at ang mahinang pakiramdam ng pagkabaligtad ay naging sanhi ng paglabo ng kanyang paningin habang siya ay lumitaw sa harap ng No Return Pass. Sa isang iglap, 12-dosenang malalakas na aura ang nakalock sa kanya mula sa lahat ng direksyon, dalawa sa mga ito ay partikular na kitang-kita. Nakangiti ang mga sulok ng bibig ni Yang Kai habang lumilingon siya sa paligid, maingat na sinusukat sina Mo Yu at Mo Na Ye, itong dalawang Royal Lords, medyo maislan ang kanyang kalooban. Noong nakaraan, ilang beses siyang pumunta sa Northern Pass upang pukawin ang gulo, ngunit sa bawat oras na ginawa niya ito, siya ay naging maingat at palihim, sinusubukan ang kanyang makakaya na hindi matuklasan.
Ngunit ngayon, mayroon na siyang kapital para hayagang makapasok sa Territory Gate para sa No-Return Pass. Hindi agad siya inatake ng Black Ink Clan dahil walang patutunguhan. Sa likod ni Yang Kai ay ang Territory Gate, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas sa Spatial Territory anumang oras. Kahit na magtipon ang Black Ink Clan ng maraming Masters, hindi nila siya mapapabagsak sa isang iglap. Dahil dito, sa planong ito, ang hitsura ni Yang Kai ay hindi ang pinakamagandang oras para kumilos, at ang bawat Master ng Black Ink Clan ay matiyagang naghihintay. Ang sitwasyon ay tense at ang kapaligiran ay malamig at nakamamatay. Ang ekspresyon ni Mona Ye ay sobrang solemna. Bagamat kinumpirma niya sa pamamagitan ng iba't ibang ulat na natanggap niya na ang lumabas sa E5 territory at ang iba pang Great Territory ay si Yang Kai, hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, kaya't mayroon pa rin siyang pag-asa na ang mali ang impormasyong natanggap niya mula sa mga frontline. Ngayon lang niya nakita ang tunay na pagkatao ni Yang Kai at nasira ang kanyang pag-asa. Bumalik talaga ang lalaking ito. Bilang isang taong muntik nang mamatay sa kamay ni Yang Kai, si Mona Ye ay may mas malalim na takot kay Yang Kai kaysa sa iba. Iyon ba, sa gitna ng paghaharap na ito, biglang tumawa si Yang Kai. Inakala niya na sa sandaling lumitaw siya, kukubkuban siya ng mga master ng Black Ink Clan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon katiyaga ang mga taong ito. Gayunpaman, alam din niya kung bakit hindi kumilos ang Black Ink Clan. Nasa likuran niya ang Territory Gate, kaya kung talagang kumilos ang Black Ink Clan, maaari siyang umatras anumang oras. Ang paghamak sa kanyang ngiti ay ikinagalit ng marami sa mga master ng Black Ink Clan, na naging sanhi ng malaking bahagi ng kanilang atensyon kay Yang Kai na hindi mapakali. Mula nang salakayin ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo, ang human race ay palaging nasa kawalan. Walang sino mang tao ang kumilos ng napakayabang sa punong tanggapan ng Black Ink Clan, na nagparamdam sa kanila ng matinding kahihiyan. Malamig na ngumuso si Mona Ye. Yang Kai, matapang ka. Tiningnan siya ni Yang Kai pataas at pababa, na parabang ito ang unang beses na nakita niya ito, ngunit hindi siya sumagot. Maswerte ka. Sumimangot si Mona Ye at mabilis na naunawaan ang ibig sabihin ni Yang Kai. Nang isara ang Universe Furnace noong araw na iyon, halos akala ni Mona Ye ay mamamatay na siya. Sa oras na iyon, hindi pa siya ganap na nakaka-recover mula sa kanyang mabibigat na pinsala, kaya kung bumalik si Yang Kai kasama niya sa pasukan sa oras na iyon, tiyak na hindi siya ang magiging kalaban ni Yang Kai at tiyak na mabubugbog hanggang mamatay. Para kay Yang Kai na makatayo dito sa isang piraso ay talagang isang stroke ng swerte. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Yang Kai at kung paano siya nakabalik lamang pagkatapos ng maraming taon, anuman ang mangyari, nagawa pa rin niyang mabuhay sa ilalim ni Yang Kai. Hindi rin masama ang swerte mo. Walang pakialam na sagot ni Mona Ye. Pinag-aralan niya ang paglaki ni Yang Kai at natuklasan na ang taong ito ay malamang na ang tinatawag na maswerteng tao ng human race. Siya ay nagal-inang at nagkaroon ng maraming mga pagkakataon sa daan, kung hindi ay hindi na siya maaaring umunlad sa kanyang kasalukuyang estado. Ngumisi si Yang Kai. Ang swerte ay bahagi rin ng lakas. Pagkasabi nito, hindi na niya ito pinansin at ibinaling ang tingin sa paligid, nanunuya. Ano? Lahat ay naghihintay sa akin. Ngayong nandito na ako, hindi ka ba sisilekay? Atakihin sa aking puwet. Nagmura si Mona Ye sa kanyang puso. Kung mayroon kang lakas ng loob, gumawa ng ilang hakbang pasulong. Sa planong ito, dapat silang humanap ng paraan para ilayo si Yang Kai sa Territory Gate para maisigawa ng perpekto ang plano. Kung hindi, hanggat ayaw ni Yang Kai na makipag-away sa kanila, masasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Naiintindihan ko, dagdag ni Yang Kai. Natatakot ka bang tumakas ako? Pagkasabi nito, biglang iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay, na naging sanhi ng pag-alon ng Space Principle at ang Territory Gate sa likod niya ay umungol. Kaagad pagkatapos, nagsimulang tumigas ang Territory Gate na parang lawa sa kalagitnaan ng taglamig. Sa isang kisap mata, ang Territory Gate na patuloy na umiikot sa hindi mabilang na mga taon ay ganap na nagyelo, at ang ibabaw ng Territory Gate ay nagsimulang magkaroon ng mga ripples na parang mga pattern ng yelo. Si Mona Ye at Mo Yu ay parehong nakatitig ng nakadilat ang kanilang mga mata, habang ang grupo ng Pseudo-Royal Lords ay nakatingin sa gulat. Ano ang ginagawa ng lalaking ito? Paano ito? Mapaglarong ngumiti si Yang Kai sa grupo ng mga master ng Black Ink Clan. Atake! Sigaw ni Mona Ye. Bagamat mahirap intindihin ang mga aksyon ni Yang Kai, ang pagkukusa na putulin ang sarili niyang pag-urong ay medyo walang ingat. Ang orihinal na plano ay ilayo si Yang Kai mula sa Territory Gate upang hindi siya maka-atres anumang oras, ngunit ngayong wala na ang pag-aalalang ito, paano magdadalawang isip si Mona Ye?
Si Yang Kai ang nagkusa na ibigay ang pagkakataon, kaya hindi siya bibigwin ni Mo Naye. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang sigaw na ito, isang malakas na aura ang sumabog at mula sa lahat ng direksyon, halos 20 tao ang sumugod sa kanya, bawat isa sa kanila ay isang pseudo-royal lord. Gayunpaman, hindi ito lahat. Mayroon pa ring 12 pseudo-royal lords, bawat isa sa kanila ay may hawak na sariling array foundation habang mabilis nilang pinalibutan si Yang Kai mula sa labas, na gustong mag-set up ng Heaven Silang Earth Lockang array. Kapag nagawa na nila ito, magagawa nilang isara ang buong espasyong ito, na ginagawang imposible para kay Yang Kai na makatakas. Sabay ding umatake sina Mo Naye at Mo Yu. Laban sa isang mahusay na kaaway tulad ni Yang Kai, ang dalawang Royal Lords ay hindi magpapakita ng anumang awa at agad na lumabas ng todo. Sa isang iglap, lumundag ang Black Ink Strength habang lumipad ang isang serye ng napakaitim na secret techniques patungo kay Yang Kai. Umalangaw-ngaw ang isang matunog na dagandong ng dragon habang kumikislap ang gintong liwanag at sunod-sunod na tunog ng kaluskos ang umalangaw-ngaw. Nang dumating ang grupo ng pseudo-royal lords sa harap ni Yang Kai, nagulat sila nang matuklasan nila na ang maliit na lalaki ay nagbagong anyo bilang isang higanteng halimaw. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng gininto ang kaliskis ng dragon at ang kanyang balbas ng dragon ay lumipad sa hangin. Sa kanyang noo ay isang pares ng mar-ingle na mga sungay ng dragon at isang nanunuot na malamig na dragon na tila nagpatigas sa hangin. Divine Dragon. Si Mo Yu, na gumagamit ng kanyang secret technique para salakayin si Yang Kai, ay labis na nagulat. Alam niya na si Yang Kai ay umabant na sa 9th grade, at alam din niya na si Yang Kai ay maaaring mag-transform sa dragon form, ngunit kailan naging isang divine dragon ang taong ito. Minsan na siyang lumahok sa isang nakakasakit at nagtatanggol na labanan sa Northern Pass, kaya sariwa pa rin sa kanyang isipan ang alaala ni Mo Yu sa kapangyarihan ng divine dragon. Ito ay isang pag-iral na mas malakas pa kaysa sa isang ordinaryong master ng 9th grade, at minsan na siyang natalo sa kamay ng nakaraang Dragon Clan Patriarch. Hindi lamang siya ay isang 9th grade, ngunit siya rin ay isang divine dragon. Gaano kalalim ang kanyang pundasyon? Hayaan mo akong makita kung gaano kakalakas. Nag-transform si Yang Kai bilang isang dragon at umungal, tumataas ang kanyang hangarin sa labanan. Mula nang makalusot siya sa 9th grade, buong lakas lang niyang nilabanan si Mo Naye. Bagamat nanalo siya sa laban na iyon, hindi iyon ang pinakamataas niya. Sa oras na iyon, siya ay malubhang nasugatan, at pagkatapos gamitin ang 3 parts normalizing art at pagsamasamahin ang kanyang dalawang clone, hindi man lang siya nagkaroon ng oras upang patatagin ang kanyang cultivation, kaya ang lakas na maipapakita niya ay natural na wala sa tuktok nito. Pagkaraan ng ilang daang taon, ang kanyang 9th grade cultivation ay naging matatag at siya ay nasa tuktok na ngayon. Sa mundong ito, bukod sa no return pass para subukan ang kanyang limitasyon, makakalaban lang niya ang Black Ink Giant Spirit God. Gayunpaman, ang lakas ng huli ay masyadong malakas, kaya tinansya ni Yang Kai na hindi siya maaaring maging kalaban, kaya ang pinakamagandang target ay ang no return pass. Dahil din sa pagsasaalang-alang na ito na hindi sinasadya ni Yang Kai na itinago ang kanyang kinaroroonan sa daan. Gusto niyang makita kung ano ang limitasyon niya ngayon. Bukod dito, para sa ilang layunin, ang labanang ito ay hindi maiiwasan. Sa isang dagandong, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kuko at humawak patungo sa isang tiyak na direksyon. Sa kasalukuyang pangangatawan ni Yang Kai, kahit na isa lang itong kuko ng dragon, sapat na iyon para matakpan ang kalangitan. Sa direksyong iyon, ang ilang pseudo-royal lords ay agad na nawalan ng liwanag sa kanilang harapan habang ang isang malaking anino ay bumungad sa kanila, na sinamahan ng isang malakas na pressure na naging sanhi ng kanilang panginginig sa takot. Ito ang Dragon Prestige na pag-aari ng Divine Dragon, kaya halos hindi sila makatayo ng tuwid. Ang kapangyarihan ng Great Dawn ng Space and Time ay kumalat, na naging dahilan upang ang malawak na kawalan ay maging magulo at ang espasyo ay tumigas. Ang mga pandaman ng ilang pseudo-royal lords ay naging lubhang magulo, at sa ilang sandali, hindi nila naiwasan na mahuli ng Dragon Claw. Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao at diniinan ng husto, na naging sanhi ng ingay ng mga buto na nabali at isang mahinang daing. Martial Pick, Kabanata 5840. Natutulog ka pa ba? Kasabay ng paghawak ng kuko ni Yang Kai sa ilang pseudo-royal lords, dumapo din sa kanya ang mga pag-atake ng maraming Black Ink Clan Masters. Kahit na may makapal na balat ni Yang Kai, ang kanyang katawan ay marahas na nanginginig. Ang pseudo-royal lords ay hindi dapat pabayaan, lalo na sa dalawang pag-atake ng royal lords na magkakahalong, na nagpapalitaw sa kanila lalo na matalas. Saan man mapunta ang kanilang mga pag-atake, lumilipad ang mga kaliskis ng dragon.
Mayroong parehong mga pakinabang at disadvantages sa pagkakaroon ng isang napakalaking pangangatawan. Ang kalamangan ay anuman ang uri ng pamamaraan na ginamit niya, ito ay kahanga-hanga at makapangyarihan. Ang kawalan ay mahirap maiwasan ang ilang pag-atake. Gayunpaman, ang katawan ng Divine Dragon ay napakalakas, at sa proteksyon ng kaliskis ng dragon, mahirap sabihin kung gaano katagal bago magkaroon ng anumang epekto ang mga pag-ataking ito kay Yang Kai. Nang sumalakay ang mga master ng Black Ink Clan, ang pseudo-royal lords na nahuli ni Yang Kai ay nagsimula ring gumamit ng kanilang lakas. Bagamat sila ay nahuli at natalo, sila ay pseudo-royal lords pa rin at hindi madaling mamatay. Ang bawat isa sa kanila ay nagpalipat-lipat ng kanilang lakas at inilabas ang kanilang mga secret technique, na binomba ang kanilang paligid. Ang isa pang grupo ng mga master ng Black Ink Clan na pinamumunuan ni Mona Ye ay nag-coordinate sa isa't isa, at pagkatapos ng 3 paghinga, sa wakas ay nakalaya sila mula sa Dragon Claws ni Yang Kai at nakatakas. Gayunpaman, lahat sila ay may bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Noong nahuli na sila ngayon, akala nila mamamatay na sila. Bagamat nakatakas sila, lahat sila ay nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang antas. Ang lakas ni Yang Kai ay hindi biro. Sa taas sa langit, sa paligid ng katawan ng higanteng dragon, ang mga figure ay lumipad na parang langaw. Ang labanang ito na sumiklab sa isang kisap mata ay lubhang mabangis. Ito ang unang pagkakataon na naging dragon si Yang Kai pagkatapos maging isang divine dragon. Mula sa pananaw ng isang divine dragon, ang lahat sa paligid niya ay tila napakaliit at hindi gaanong mahalaga, na nagdulot sa kanya ng pagmamalaki. Hindi katakataka na ang mga divine spirits ay mayabang. Una, sila ang unang henerasyong mga pinuno ng langit, kaya sila ay may likas na pakiramdam ng higit na kahusayan. Pangalawa, karamihan sa mga divine spirits ay napakalaki at nagtataglay ng malaking lakas, kaya ang mga hindi divine spirits ay hindi karapat-dapat sa kanilang pansin. Ito ang impluwensya ng kapangyarihan ng divine spirits, at wala itong kinalaman sa ugali ng isang tao. Lihim na naging mapagbantay si Yang Kai. Gustong-gusto niyang suriin ang limitasyon ng kanyang lakas, ngunit hindi iyon nangangahulugan na maliitin niya ang mga master ng Black Ink Clan na ito. Kung talagang langaw ang trito niya sa mga ito, baka mawalan pa siya ng buhay. Habang patuloy ang labanan, kahit na ginamit ni Yang Kai ang kanyang Dragon Clan secret techniques ng sunod-sunod, hindi pa rin maganda ang sitwasyon. Kung tutusin, napakarami na niyang kalaban sa pagkakataong ito, at wala ni isa sa kanila ang mahina, kaya hindi nagtagal ay napuno na siya ng dugo. Sa gitna ng matinding labanang ito, pinagmamasdan din ni Yang Kai ang kanyang paligid. Sa isang tiyak na sandali, tumalikod ang higanteng dragon at winalis ang malaking buntot ng dragon nito. Sa direksyong iyon, pinalipad ang isang pseudo-royal lord na may malaking array foundation. Nagngangalit si Mona Ye. Upang makitungo kay Yang Kai, ang 4 gates at 8 palaces array ay kailangang-kailangan. Bagamat kasalukuyang kinubkob si Yang Kai, walang great array na tatatak sa kawalan, kaya maaari siyang umalis kahit kailan niya gusto. Walang makakapidyo sa kanya. Dahil dito, noong kasisimula pa lang ng mahusay na labanan, ang pseudo-royal lords na responsable sa pag-set up ng great array ay nagsimula ng maghanda. Ngayon, kailangan na lang nila ng isa pang array foundation para i-set up ang great array, ngunit ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nawalan ng saysay. Matagal na niyang napansin ito at nagbabantay laban dito. Sa katunayan, ito talaga ang nangyari. Nang lumitaw si Yang Kai mula sa Territory Gate, napansin na niya ang pagkakaroon ng 4 gates at 8 palaces array. Ang dahilan kung bakit gusto niyang i-seal ang Territory Gate ay hindi dahil sa siya ay mayabang, kundi dahil gusto niyang gumawa ng inisyatiba. Kung hindi niya siliuhan ang Territory Gate, gaano man karami ang mga master ng Black Ink Clan, hindi sila madaling aatake sa kanya at hihintayin lamang siyang makapasok sa Great Array. Ang pagsilang sa Territory Gate ay katulad ng pagputol ng sariling retreat at pagbibigay din ng pagkakataon sa Black Ink Clan na kumilos. Sa ganitong paraan, ang Great Array na naset up ng maaga ng Black Ink Clan ay magiging walang silbi at kakailanganing muling ayusin. Sa ngayon, kailangan lang ni Yang Kai na magbantay laban sa Great Array ng Black Ink Clan at pigilan silang may set up ito ng maayos. Habang umaalingaw-ngaw ang dagandong ng isang dragon, isang serye ng secret techniques ang lumipad habang ang pseudo-royal lords ay lumaban ng pabalik-balik. Sa napakahusay na labanan, hindi sila nang ahas na bigyan ng pagkakataon si Yang Kai na umatake. Bagamat ang kanilang mga pag-atake ay maaaring makapinsala kay Yang Kai, tila hindi nila ito magagawang saktan siya, ngunit kapag si Yang Kai ay nakahanap ng pagkakataon na atakihin sila, maaari niya silang mapinsala ng seryoso. Tanging sina Mona Ye at Mo Yu, ang dalawang royal lords,
ang maaaring magdulot ng tunay na banta kay Yang Kai, ngunit maging silang dalawa ay naging mas natakot habang sila ay naglalaban. Mukhang nalungkot si Yang Kai, ngunit hindi hamina ang kanyang aura, sa halip ay lumakas siya habang lumalaban. Nakipag-away si Mona Ye kay Yang Kai sa Universe Furnace at dumanas ng malaking kabiguan, ngunit alam din niya na sa oras na iyon, wala pa si Yang Kai sa kanyang peak, kaya mahirap para sa kanya na ipakita ang kanyang buong lakas. Dahil dito, sa pagkakataong ito ay sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang labis na timbangin ang lakas ni Yang Kai. Ngunit ngayon, nabigla siya nang matuklasan na ang lakas ni Yang Kai ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. 9th Grade, Divine Dragon Body. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, walang buhay na nilalang ang nakakapagtipon sa dalawang kapangyarihang ito, hindi pa banggitin na si Yang Kai ay sumanib sa miniature universe ni Fang Tianxi noong siya ay nakalusot sa 9th grade. Ang mga benepisyong nakuha niya mula sa Universe Furnace ay lubos na nagpapataas ng kanyang mga natamo sa antas ng Great Dao, na siyang pundasyon ng kanyang lakas. Kung ito ay isang ordinaryong 9th grade, paano sila magkakaroon ng ganoong kakayahan? Ang mood ni Mo Yu ay hindi rin kasing kalmado gaya ng nakikita. Hindi pa nagtagal, si Yang Kai ay hinabol niya na parang koneho, hindi nang ahas na labanan siya, ngunit pagkatapos ng maraming taon, ang kanyang lakas ay lumago sa ganoong antas. Sa kasalukuyang lakas ni Yang Kai, sa one-on-one na laban, si Mo Yu ay walang kalaban-laban para sa kanya. Hindi ba't sinabi na pagkatapos na umunlad ang human race, kakailanganin nila ng mahabang panahon para makaipon ng sarili nilang pundasyon? Ang taong ito ay sumulong sa 9th grade sa Universe, at ito ay ilang daang taon na lamang mula noon, kaya siya ay isang bagong promote pa rin na 9th grade. Sa lakas niya ngayon, kung bibigyan pa siya ng ilang taon para makaipon, anong klaseng eksena iyon? Masasabing kung mas malakas ang pagganap ni Yang Kai, mas natatakot sa kanya ang mga powerhouse ng Black Ink Clan. Marami pang pseudo-royal lords ang pinalipad, ngunit nagliwanag ang mga mata ni Mo Yu at Mona Ye kasabay ng paghanap nila ng pagkakataong umatake. Sa sumunod na sandali, sabay silang umatake at naglunsad ng marahas na secret techniques patungo sa higanteng dragon. Sumabog ang Black Ink Strength at mahigit 100 ng kaliskis ng dragon ang itinaas, na inihayag ang laman at dugong nakatago sa ilalim ng kaliskis ng dragon. Ang 10,000 Zanglong Dragon Body ay pinalipad din sa pamamagitan ng pag-ataking ito. Tagumpay. Ang dalawang Royal Lords ay parehong tuwang-tuwa, ngunit sa susunod na sandali, ang kanilang kagalakan ay nagyelo sa kanilang mga mukha habang pinapanood nila ang napakalaking katawan ni Yang Kai na bumagsak sa isa sa mga Black Ink Nests. Para naman sa Black Ink Nest, isa itong high-grade Black Ink Nest. Boom! Paano makakayanan ng matayog na high-grade Black Ink Nest ang gayong banggaan? Direkta itong bumagsak. Ang gintong liwanag ay kumislap habang si Yang Kai ay nag-transform sa kanyang anyo ng tao at awkward na tumayo. Sa susunod na sandali, iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang isang figure mula sa gumuhong Black Ink Nest. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Territory Lord. Ang kanyang aura ay nag-iiba ng husto habang siya ay nahuli sa biglaang pagbabagong ito. Hanggang sa nakita niya ang mukha ni Yang Kai ay nagbago ng husto ang ekspresyon ng Territory Lord. Saglit na nakatitig sa kanya, pinunasan ni Yang Kai ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa tumutugis na mga master ng Black Ink Clan. Sa pangunguna ng dalawang Royal Lords, ang maraming pseudo-Royal Lords ay sumunod malapit sa likuran, ilang dosenang kilometro lang ang layo sa isa't isa. Sa lakas ng lahat ng naruroon, ang ilang dosenang kilometro ay halos katumbas ng pagiging direktang harapan. Itinikom ni Mona Ye ang kanyang mga labi, ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Masasabi niyang sinamantala lang ni Yang Kai ang sitwasyon at sadyang bumagsak sa lugar na ito, sinira ang isa sa kanilang high-grade Black Ink Nests. Ang high-grade Black Ink Nest ay ang pundasyon ng Black Ink Clan, at kahit na ang mga Territory Lords mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay naglabas ng maraming high-grade Black Ink Nests, isang malaking bilang ng mga ito ang ginamit upang lumikha ng isang pseudo-Royal Lord na Black Ink Nest. Sa ngayon, ang bawat isa sa mga high-grade Black Ink Nest na ito ay lubhang mahalaga, kaya walang paraan upang mapunan ang kanilang mga pagkawala. Sa paghaharap na ito, hindi na muling kumilos ang mga master ng Black Ink Clan. Kung si Mona Ye o si Mo Yu, alam nilang dalawa na nabigo na naman ang plano nilang patayin si Yang Kai. Sa lakas na ipinakita ni Yang Kai, wala silang paraan para higpitin siya at hindi madaling ayusin ang 4 gates at 8 palaces array. Dahil iyon ang kaso, hindi na kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban. Pakawalan mo siya. Ilang sandali pa, sumigaw si Mona Ye.
Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at kinatok ang kanyang ulo, na nagpapakita ng mapanuksong tingin sa kanyang mukha. Natutulog ka pa ba? Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng lakas at ang Territory Lord na nakuha niya ay sumabog sa isang madugong ambon. Nagalit ang ekspresyon ni Mona Ye, ngunit sa huli ay tiniis niya ito. Laming-galing si Yang Kai sa paligid, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa iba't ibang high-grade black ink nests habang siya ay tumatawa. Mukhang ang iyong Black Ink Clan ay malapit ng manganak ng isang bagong Royal Lord, binabati kita. Ang Territory Lord na nakuha niya ngayon ay malinaw na hindi isang ordinaryong Territory Lord, ngunit ang isang tao na ang Black Ink Clan ay naglagay ng mataas na pag-asa at may mga kwalifikasyon upang i-promote sa isang Royal Lord, kaya siya ay isinaayos upang linangin sa isang high-grade Black Ink Nest. Ngunit mayroon man siyang mga kwalifikasyon o wala, patay na siya sa sandaling ito. Sa No Return Pass, mayroon pa ring napakaraming high-grade Black Ink Nests, kahit 3 o 400 sa kanila. Kabilang sa kanila ang ilang pseudo-royal lords na nagpapagaling sa kanilang mga sugat, ngunit tiyak na maraming territory lords ang naglilinang sa loob. Kung kaya niyang sirain ang lahat ng ito, ang kinabukasan ng Black Ink Clan ay tiyak na magiging madilim. Nang makita ang hindi magiliw na titig ni Yang Kai, ang grupo ng mga master ng Black Ink Clan ay kinabahan din. Sa labanan ngayon, nasaksihan na nila ang lakas ni Yang Kai. Kung pinilit ni Yang Kai na salakayin ang high-grade Black Ink Nest na iyon, talagang wala silang magandang paraan para pigilan siya. Sa isang mahusay na labanan, palaging may oras na hindi sila makakapagbantay laban sa kanya, at marahil mas maraming high-grade Black Ink Nest ang masisira. Sa kabutihang palad, walang intensyon si Yang Kai na ipagpatuloy ang labanan. Paimpol niyang ipinalakpak ang kanyang mga kamay na parang gusto niyang hugasan ang mga mantsa sa kanyang mga kamay, tumingin kay Mona Ye at Moyo, at sinabing, "Dito na magtatapos ang labanan ngayon. Wala akong magagawa sa iyo, at hindi mo rin ako maiiwan dito. Mag-leave muna ako." Pagkasabi niya nun, ikinuyom niya ang mga kamao niya at tumalikod na para umalis. Ang grupo ng pseudo-royal lords ay hindi maiwasang tumingin sa dalawang royal lords, naghihintay ng mga tagubilin. Nagtiis si Mona Ye, pero sa huli, wala pa rin siyang sinasabi. Nabugbog siya sa ganoong estado pagkatapos gumawa ng eksena sa No Return Pass, nasira din niya ang isang high-grade Black Ink Nest at nakapatay ng isang magandang panla na may pagkakataong maging Royal Lord. Ngunit ang kalaban ay umalis na, ngayon ang kanyang puso ay puno ng mga hinaing at kawalan ng magawa.